Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman ang panibagong kwento na pinamagatang pinagmulan ng mga aswang. Saan nga ba nagmula ang mga aswang? Alamin natin. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan, naninirahan sa malalalim na kagubatan ng Kabisayan ang isang tribo na kilala bilang mga tagapangalaga ng gabi. Ang tribong ito ay hindi karaniwang tao. Sila'y malalakas, matatalino, ngunit lihim na sumasamba sa dilim. Ayon sa alamat, ang kanilang pinuno ay isang babae na nagngangalang Tiyanak. Isa siyang albularyong napakahusay, kayang gumamot ng kahit aramdaan gamit lamang ang dasal at dahon mula sa gubat. Ngunit habang tumatagal, siya'y naging gahaman sa kapangyarihan. Hindi na siya kontento sa papapagaling. Ninais niyang magkaroon ng kapangyarihang walang hanggan. Isang gabi, pumunta si Tiyanak sa gitna ng kagubatan at tinawag ang bathala ng dilim, isang espiritong matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa kanyang dasal, siya'y humingi ng lakas at buhay na walang hanggan. Ngunit ang kapalit ay mabigat. Kailangan niyang ialay ang dugo ng sariling tribo. At doon nagsimula ang lahat. Ang pagsusumiklab ng dugo. Sa gitna ng gabi, nang mahimbing ang kanyang mga kababaryo, sinaksihan ng buwan kung paano isa-isang nilapitan ni Tiyanak ang kanyang mga tauhan. Sa bawat alay na dugo, unti-unti siyang nagbago. Ang kanyang balat ay kumulubot, ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang kanyang ngipin ay humaba na parang pangil ng mabangis na hayop. Ngunit hindi lang siya ang nagbago. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga inalay ay hindi napunta sa langit ni sa lupa. Sila'y binaluktot ng bathala ng dilim at ginawang nilalang na gutom sa laman at dugo. Sa madaling sabi, sila ang kauna-unahang aswang. Aswang, ang pagkalat ng kasamaan, hindi doon natapos ang sumpa. Ang mga unang aswang ay natutong mag-anyong tao tuwing araw, ngunit sa gabi, lumilitaw ang kanilang tunay na anyo. Maputla, may mahabang kuko, mga matay pula, at tiyan na laging gutom. Kumalat ang takot sa mga karatig na baryo. May mga batang biglang nawawala, buntis na nagigising na may mga sugat sa tiyan, at mga bangkay na hindi matahimik dahil may marka ng kagat sa lig. Mga tao ay nabalot ng sindak at nagumpisang magsunog ng bawang, maglagay ng asin sa bintana, at magbitbit ng buntot pagi upang protektahan ang kanilang sarili. Ang kasunduan ng dugo. May alamat din na nagsasabing kung nais ng isang tao maging aswang, kailangan lamang niyang kumain ng laman ng puso ng isang sanggol na kinuha ng mga naunang aswang. Doon ipapasa ang sumpa mula sa isa papunta sa isa pa. Kaya ang lahi ng mga aswang ay dumami at lumaganap sa iba't ibang probinsya, sa Capiz, Antique, Iloilo, Aklan at hanggang Mindoro. Doon nagsimula ang mga kwentong nagpapalipat-lipat sa bawat baryo na ang gabi ay hindi ligtas at may mga matang laging nagmamasid mula sa dilim. Minsan, may isang matandang kwento mula sa Capiz na nagsasabing nakita raw ang isang babae sa gitna ng palayan, nakatalikod, tila umiiyak. Nang lapitan ng magsasaka, ang babae ay biglang lumingon, walang mukha, kundi bibig na ubod ng laki, at mula roon ay kumawala ang mahabang dila na parang ahas. Sabi ng mga nakasaksi, yun daw ang isa sa mga anak ng unang aswang na si Tiyanak. Hanggang ngayon, ang mga tao ay naniniwala na hindi lang katang-isip ang mga nilalang na ito. Ang mga aswang ay simbolo ng kasakiman at pagkahumaling sa kapangyarihan. Dahil sa isang taong naghangad ng walang hanggang buhay, isinumpa ang buong angkan ng kanyang tribo. Ang kasamaan ay nagsisimula sa labis na pagnanasa. Kapag ang tao ay hindi na kontento at hinanap ang kapangyarihan mula sa dilim, nagiging kasangkapan siya ng kababalagan at lagim. Kaya't hanggang ngayon itinuturo ng mga matatanda, matakot ka sa gabi, hindi dahil madilim ito, kundi dahil may mga nilalang na minsang tao rin, ngunit pinaluktot ng kanilang sariling kasakiman. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalagan.